Okay, so mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Hebrews chapter 11, verse 23 to 29. Salitang pagbasa po muli. Ako po sa verse 23, kayo po sa 24, sabay-sabay po tayo sa 29. Hebrews chapter 11, verse 23 to 29. Nakita na po ba? Isang malakas at masaya amen? Amen. Verse 23. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Verse 24 kayo po. By faith Moses, when he was 3 years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sins for a season. Verse 26. Speaking of the cross of Christ, greater riches than the pleasures of Egypt, for we have the strength of the recompense of the Lord. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. 28. Through faith we kept their power and simply in God, as he has destroyed the firstborn. Verse 29 altogether ready read. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians assaying to do were drowned. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, kami po ay patuloy na magpupurit magpapasalamat sa iyong kabutihan katapatan sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Kahit maraming bagyo ang darating sa amin, kahit maraming mga kahirapan ang darating sa amin, kami po ay patuloy na magpupurit magpapasalamat sapagkat dakila ka at salamat po higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan na iyong kaloob sa amin, sa kaligtasan, katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po Ama sa iyong banal na salita na ito po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kaaliwan, nagbibigay sa amin ng kalakasan upang malampasan po namin at mapagtagumpayan ang mga pagsubok, mga hamon po ng buhay. Salamat sa iyong banal na salita sapagkat dahil po dito ay kami po ay nakaalam ng mga katotohanan at kami po ngayon ay nasa katotohanan. Salamat nawa patuloy namin ipamuhay ang inyo pong mga salita. Dalangin ko po inyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At salamat po Ama sa natapos na pagdiriwang ng inyo pong katapatan, kabutihan sa natapos pong anniversary ng inyo pong gawain. Salamat sa mga kapatiran na nakiisa at salamat sa kanila pong mga effort na ipinakita. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy po pong pagpalain ng inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy at pagpalain ng mga kapatiran, umaasat na nananampalataya na patuloy mo pong diringgin ang panalangin ng bawat isa. At aming pong dalangin, kagalingan po ng mga kapatiran mayroon pong karamdaman. Salamat po Ama, pagpalain mo po ang bayang ito, pangunahan ng mga nanunungkulan po dito, nawa sila po ay maligtas at makasama po namin sa pagsamba, mabuksan ang kanilang puso at isipan sa katotohanan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat at tunay nga po na ang prayer ko po nitong nakaraang Sabado, nakaraang Linggo ay walang magkasakit sa mga kapatiran sapagkat talagang tunay na mga napuyat at may kasama pang ulan. Pero salamat nga po at tumugon ang Panginoon at salamat din po sa katagumpayan ng anniversary. So mga kapatid, mga minamahal, I pray na tayo patuloy na magsama-sama sa panalangin. At ngayon pong gabi ay sabi po dito sa verse 23, by faith Moses. So ang title po ng mensahe ngayong gabi, Moses. So pag-usapan po natin si Moses. At naalala ko lagi kapag patungkol kay Moses, sa amin po sa bahay po namin, meron po kaming bagong lumang tipan na manipis na Bible. Na talagang yun po ay colorful at may mga pictures. So nakikita ko doon yung
mukha ni Moses na umaahon sa isang bundok at hawak ang tablet. So yung 10 utos. So yun po, meron po kaming ganun dati sa bahay po namin. So sino ba si Moses? So kung titinan po natin, ang pangalan po ni Moses, sabi po sa Exodus chapter 2 verse 10. Tingnan po natin ang Exodus chapter 2 verse 10. So ano ba yung ibig sabihin ng pangalan po ni Moses? So sabi po dito sa Exodus chapter 2 verse 10. So ito po yung ibig sabihin. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son, and she called his name Moses. And she said, because I drew him out of the water. Kaya po ang pangalan po niya ay Moses, sapagkat siya po ay kinuha mula sa tubig noong anak po ni Pharaoh. So yun po. And then kung titinan po natin sa verse 23, balikan po natin ang Hebrews chapter 11 verse 23. Ano po yung makikita po natin dito? Sa Hebrews chapter 11 verse 23. Verse 23, sabi po dito, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. And then by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction. So mga kapatid, una titinan po natin dito sa ating pong pag-aaralan, Moses biography. So ito po yung personal life ni Moses. Ito po yung history or story about Moses. Na talagang si Moses po mga kapatid, mga minamahal, siya po ay, ang tunay na magulang po niya ay mga Hebreo. Subalit dahil nga po mayroon pong panganib po noon na ipinag-utos ng Pero na lahat ng mga lalaki ay patayin sa mga isisilang ng mga Hebreo ay talagang ipinag-utos ng hari ni Pero na ito po ay patayin. Subalit si Moses nga po ay ang ginawa ng kanyang magulang, siya po ay itinago for 3 months. And after 3 months, si Moses ay inilagay sa isang parang basket at ipinaanod sa ilog. At talagang itiniming po na noon ay maliligo sa ilog ang anak po ni Pero. So yun po ang biography po ni Moses. At sa madaling salita po, si Moses po mga kapatid, mga minamahal, ay siya po ay, sabi po dito, by faith Moses, when he was come to years. So siya po ay lumaki sa pangangalaga ng Pharaoh's daughter, o lumaki siyang Egyptian. Yan po yung pagkakaalam po ni Moses. Pero I believe na talagang dahil ang kinuha din po tagapag-alaga sa kanya ay yung nanay niya. So I believe mga kapatid na itinuro po ng nanay niya na talagang siya po ay hindi talaga Egyptian, na siya po ay Hebreo. So yun po, na by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So talagang tinanggihan po ni Moses na siya'y tawaging anak ng anak ng Pharaoh's daughter. So yun po, tinanggihan po niya yun. So mga kapatid, mga minamahal, so si Moses po, he was the son of Pharaoh's daughter but he refused. At makikita po natin, Moses can do anything he wants. Pero tinanggihan po ito ni Moses. Kayang gawin ni Moses ang mga bagay na gusto niyang gawin. Pero tinanggihan po niya ito. Moses refused pleasures of life. Sabi po ng verse 85, sabi po dito, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Sa ating panahon, ang tao kapag nakatikim ng kasaganaan, ang tao kapag mayroong pagkakataong sumagana ang buhay, sumarap ang buhay, malamang hindi niya ito tatanggihan. Pero sa buhay po ni Moses, he refused pleasures of life. Tinanggihan po niya. At sapagkat tinanggihan po ito ni Moses, sapagkat alam po ni Moses ang katotohanan alam niya na hindi talaga siya Egyptian. Maaring nakakapanghinayang po sa atin. Tama po ba? Talaga nakakapanghinayang nandun ka na sa kasaganaan ng buhay, pero tinanggihan po niya.
Kaya sino sa atin ngayon, sa mga naririto ngayon, ang kayang tanggihan ang kasaganaan ng buhay alang-alang sa katotohanan? So, yun po ang ginawa po ni Moses. Dahil alam niya yung katotohanan na talagang hindi siya Egyptian, ay tinanggihan po niya ito. So, refused pleasures of life, and Moses refused prominence. Tinanggihan po niya na siya po ay sumikat. Kasi malaki po ang posibilidad na si Moses ay maging pero. Sapagkat siya po ay ang kilala, ang alam ng lahat, siya po ay anak ni Pero. Yun po ang pagkakaalam ng lahat doon po sa Egypt. Maliban doon sa nag-alaga sa kanya na nanay po niya mismo. So yun po, Moses refused prominence and Moses refused prosperous life. Sabi po ng verse 27, by faith, he forsook Egypt. So talagang tinalikuran po ni Moses ang Egypt. Iniwan or nilisan po niya ang Egypt. Napakaganda ng buhay ni Moses sa Egypt. Kasi nga po, anak po siya ng Pharaoh's daughter. So, ganun pa man, nagawa po ni Moses na ito po ay talikuran. Yan po yung biography ni Moses. Na talagang hindi madali at makikita po natin na talagang nagsakripisyo si Moses. Kaya sabi po dito sa verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Sa paglilingkod po sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, talagang darating ang araw na pipiliin nating magtiis kasama ang mga anak ng Diyos. Kaya ako po'y nagpapasalamat, nandyan po kayo. Maaaring may bagyo, pero salamat, medyo tila ngayon. Diba? So, at choosing rather to suffer affliction with the people of God, na talagang nandyan kayo, nagtiis para sa anniversary ng gawain ng Panginoon. Salamat. Kaya talagang ito po ang pinakita sa atin ni Moses. Kasi mayroong mga Kristiyano, kasama mo lamang sa kapag mayroong outing. Diba? Mayroon tayo nakikita sa Facebook. Kapag outing, ang dami sumasama, puno yung sasakyan. Pero kapag prayer meeting, ilan-ilan. Or kapag worship Sunday, ilan-ilan din. Pero kapag ini-announce, may outing tayo, ang bibilis. Di ba? So yun po, pero si Moses, sabi nga po dito, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Sapagkat ano po ba sabi ng Philippians 1:29? Tingnan po natin ang ating pong Bible. So sabi po ng Philippians chapter 1 verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So hindi po ibinigay lamang sa atin ang manampalataya, kundi talagang sa buhay po natin bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga Kristiyanong mananampalataya, tumanggap kay Kristo, ay inaasahan din po sa atin na darating ang araw na tayo po ay magtitiis. Amen po ba? So yun po ang ating pong buhay. At ito po ang pinakita sa atin ni Moses, na talagang dahil sa kanyang pananampalataya, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. So yan po. So Moses biography, and then pangalawa tingnan po natin ang verse 27. Sabi po ng verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. So mga kapatid, mga minamahal, pangalawang makikita po natin dito, Moses' visibility. Yung pagiging masunurin po ni Moses. Na talagang wala pong ipinangako sa kanya ang Diyos, pero si Moses ay sumunod po sa ating Diyos. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Exodus chapter 3, verse 9 and 10. Ito po yung panawagan sa kanya. Ito po yung pagtawag sa kanya ng ating pong Panginoon. Sa Exodus chapter 3, verse 9 and 10. So, Exodus chapter 3, verse 9
and 10. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 9. Sabi po dito sa verse 9, Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. So na yung pag-iyak po ng Israel, ang pag-iyak ng mga Hebreo ay dumating, nakaabot sa ating Diyos, sa ating Panginoon. And I have also seen the oppression wherewith the Egyptian oppressed them. So nakita din po ng Panginoon kung paano sila po ay pinahihirapan ng Egyptian. And then verse 10, Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. So yan po ang utos ng Panginoon kay Moses. Ikaw ay aking susuguin upang kunin mo ang aking mga tao, ang aking mga anak, mula doon sa Ehipto. Ikaw ang sinusugo ko para sila ay ilabas doon, alisin sa pagiging alipin, alisin sa paghihirap doon sa Egypt. So ito po ang utos ng Diyos kay Moses. Kaya makikita po natin sa verse 27, Moses' bidability, yung pagiging masunurin. Alam niyo po, si Moses, bago siyang sumunod, napakarami niya mo ng reason. Napakarami muna niyang alibay. Napakarami niyang excuses. Kaya nga naman, ano sabi ng Bible sa Exodus, tingnan nga natin, kung hindi ako nagkakamali, ay chapter 4, verse 14. Tingnan po natin sa Exodus chapter 4, verse 14. Ano po sabi ng Bible sa Exodus chapter 4, verse 14, nandiyan ba kayo? Yan. Sabi po dito sa verse 14, And the anger of the Lord was kindled against Moses. So nagalit ang Panginoon kay Moses. Kaya mga kapatid, mga minamahal, opo, ang Diyos po ay mapagmahal. Ang Diyos po ay pag-ibig. Subalit tandaan po natin, sa bawat pagsuway natin sa Diyos, sa hindi natin pagsunod sa Kanyang mga utos, siya din po ay nagagalit. And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well, and also behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart. Kaya nga po tinan nyo, ano nangyari sa Sodom at Gomorrah? Diba? Nagpaulan ang Diyos ng apoy, tinupok ang Sodom at Gomorrah. So ang Diyos po ay nagalit. Bakit? Dahil noon pa man ay talamak na yung mga homosexual. Diba? Yung mga lalaki sa lalaki. So talaga ang Diyos po ay nagagalit sa paggawa ng tao ng kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, noong panahon ni Noah, dahil talaga sa sobrang kasamaan ng tao, ano ang ginawa ng Diyos noon panahon ni Noah? So inutusan si Noah na gumawa ng ark at sinabi ng Panginoon paulanin at yung mga bukal ng tubig ay talagang aapaw. So hindi naniwala ang mga tao. So nakikita natin sa ating panahon ngayon, maraming mga bahay ang lumulubog sa baha. Bakit? Yan po yung galit ng Diyos. Yan po yung galit ng Diyos sa mga tao sapagkat ang mga tao ngayon, katulad yan, makikita natin sa mga Facebook, magpo-post na naman sila, pray for Batangas, pray for Philippines, di ba? Saka lamang magpe-pray kapag ganitong mayroong bagyo, kapag mayroong mga trahedya, kalamidad. Pero ang utos sa atin ng ating Panginoon, pray without ceasing. At ang sabi nga po sa Luke chapter 18 verse 1, And he spake a parable unto them to this end, that man ought always to pray and not to faint. Kaya lamang ang tao, mananalangin lamang sa Diyos, tatawag lamang sa Diyos kapag may sakit, kapag may bagyo, kapag kailangan ng pera. So yan ang tao, lumalapit sa Diyos kapag may kailangan. Kaya ang Diyos, ang Panginoon, ay hindi Panginoon, kundi nagiging Panginoon.
So yun na. So mga kapatid, Moses with ability. So makikita natin dito, maaaring si Moses po ay nagkaroon ng maraming excuses at nagalit ang Panginoon. Pero after that mga kapatid, mga minamahal, si Moses po ay talagang naging masunurin sa Diyos. Kaya nga naman, so makikita po natin sa kanyang pagsunod, una makikita po natin, there is faith. So nagkaroon po ng pananampalataya si Moses, kaya lagi po sinabi po dito sa verse 27, by faith Moses, and then verse 23, by faith Moses. So lagi pong inulit-ulit po dito yung salita na by faith Moses. So talagang makikita natin kung bakit siya sumunod ay dahil sa pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Nagtiwala si Moses sa mga salita, pangako ng Diyos. Na talagang pangako ng Diyos sa kanila na sila'y dadalhin doon sa lugar na kung saan ay ipinangako para sa kanila. So yun po yun. So by faith Moses, verse 24, and then verse 27, by faith he forsook Egypt. So Moses, with ability, there is faith. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po ng pananampalataya. So nung ako'y hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, hindi niyo ako matatagpuan dito kung walang pananampalataya. I believe, malaki pa po ang gagawin ng Panginoon dito sa kanyang gawain. Naniniwala po ako. Kaya ako po'y nagpapasalamat na talagang ilang linggo na tayo na more than 50. Diba yung ating attendance? At kung noong nakarang taon, talagang nung nagsimula ang gawain dito, nag-celebrate ng anniversary, first mission anniversary, ilan pa lang ang baptized noon. At ilan pa lamang ang mga uma-attend noon. So noon ay nag-celebrate first mission anniversary, parang 52 pa lang kami noon. Pero pa-cater pa. Kaya purihin ang Panginoon. At second mission anniversary, maaaring nadagdagan, umabot ng more than 20. Pero mga young people, diba? So purihin po ang Panginoon at naging successful po ang anniversary. At naranasan ko nga po na ako po ay nakikipag-usap sa mga tao, meron akong bibilhin, wala naman akong pera. Pero pagdating ng pinag-usapan namin, ng date or araw na kami nag-usap na ibibigay ko ang ganitong halaga, biglang nagkakaroon po ng pera. So mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So napakahalaga ng faith, ng pananampalataya. Kaya all we need to do is to do God's will. At ang Diyos na po ang kikilos. So yun po mga kapatid, manampalataya po tayo sa Diyos na talagang ang Diyos po ay malaki pa ang gagawin dito sa mataas na kaaway. So yun. At ako po ay nagpapasalamat, talagang nagdaragdag ang Panginoon ng mga naliligtas. So yun po. So yun po. In Moses' ability, there is faith. And pangalawa, makikita po natin sa Hebrews chapter 3, verse 2 and 5. Tingnan po natin. Sa pagiging masunurin po ni Moses, makikita po natin, sabi po ng verse 2, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. Verse 5, and Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. So mga kapatid, in Moses' ability, sa pagiging masunurin po ni Moses, there is faithfulness. Kaya required po sa atin na tayo po'y matagpo ang tapat. So hindi ko alam kung ano yung basihan ng Panginoon, paano sabihin na ang isang Kristiyano ay tapat. Kasi ako nga, hindi ko rin masabi. Kasi mahirap sabihin natin tayo tapat. Pwede ba natin sabihin yan? Sasabihin ko ba kay Brother John Mark, tapat ako sa Panginoon. Tapos pagdating sa langit,
Ang yabang mo naman, Pastor Jazz. Diba? Sasabihin sa akin ng Panginoon Jesus, ang yabang mo, tapat ka. Di ka tapat, ha? So, ang hirap. Pero dito po sa Bible, ay marami pong mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, na talagang sinasabi ng salita ng Diyos na sila po ay tapat. Isa na po dito si Moses, at isa na rin po si Daniel, at isa na rin po si Noah, si Timothy. Sila po ay mga tapat na lingkod ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay susunod talaga, sana'y alisin po natin ang ating mga excuses. Tulad niyan. O diba, tila naman, ang ganda ng panahon. Ay maraming Kristyano hindi nakatin ng prayer meeting. Bakit? Anong dahilan? Pastor, may bagyo. Diba? So, sinubok lamang sila ng ulan ay sila ay nawala na. So, tunay na talaga sila po ay asin. Asin ng sanglibutan. Ay natakot matunaw. Ay kung matutunaw, wala na nga namang asin. So, yun po, na makikita po natin. At kung tayo po ay susunod talaga sa Panginoon, dapat huwag nating ipagpaliban. Diba? Ay kasi dinidili pa ng iba eh. So yun po yun. So si Jonah may pagtakas. Ayaw sumunod sa utos o panawagan ng Panginoon. Pero meron ba siyang nagawa sa Panginoon? Wala din, di ba? So anong ginawa ng Panginoon kay Jonah? So hinabol siya ng bagyo. So saan ba punta dapat ni Jonah? Nineveh. Tapos pumunta siya ng Tarshish. Sumakay ng barko. So ang Diyos nagpadala ng bagyo. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay susunod, talagang hinihingi sa atin ay yung urgent na pagsunod. Hindi bukas, hindi sa isang linggo. Kung tayo atin ng prayer meeting, talagang atin tayo ng prayer meeting. Hindi sa susunod na buwan ay saka na ko atin. Diba? Saka na ko atin ng prayer meeting kapag maganda na yung buhay ko. Hindi ganon. Saka na ako atin ng Sunday afternoon kapag nakatapos ng anak ko sa pag-aaral. Hindi po ganon. Kung tayo po ay susunod sa Panginoon, dapat daw. So yun po mga kapatid, in Moses' fidelity, there is faith, there is faithfulness. At sabi nga po ng 1 Corinthians, tingnan nga po natin ang ating po Bible muna sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Tama po. So sabi po ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Kaya mga kapatid, talagang inaasahan sa atin bilang tayo mananampalataya na tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay matagpo ang tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya magpakatapat po tayo na talagang huwag nating mamiss ang pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag nating mamiss ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At mayroong nagsabi sa akin, Pastor, ang sipag nyo. Gusto ko sabihin sa kanya, kulang pa yung aking ginagawa para sa Panginoon. Kulang pa. Kasi sabi sa akin, Pastor, sipag nyo ka, bumabagyo, nagbabible study kayo. Gusto ko sabihin talagang kulang pa yung aking ginagawa. At talagang kung ano ang kaya ko pang gawin para sa Panginoon, dadagdagan ko pa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So yan po si Moses. Talagang si Moses, sa bawat reklamo ng mga Israelites, ng mga Hebreo, ay talagang makikita natin si Moses naging maamo. Diba? Parang hindi siya napikon. Hindi siya nagalit sa mga Israelites na to. So tingnan po natin ang ating pong Bible na talagang si Moses ay napakaamo. Sa Numbers chapter 12 verse 3. Numbers chapter 12 verse 3. Mahirap po mag-handle talaga ng iba't ibang ugali ng tao. So 2 million na Israelites yung kanya pong pinamunahan na inialis sa bansang Egypt. Pero ganun pa man si Moses po ay naging maamo sa mga ito. Numbers chapter 12 verse 2. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses,
hath he not spoken also by us, and the Lord heard it. So, tama ba? 3, verse 3, sorry. Now the man Moses was very meek. So talagang nakakabilib si Moses. 2 million po yung bilang ng Israelites na umalis po doon sa Egypt. Ang dami. Pero siya po ay naging maamo sa mga ito. Talagang, kung babasahin niyo po ang Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay talagang nakakainis Diba? Yung mga Israelites gusto pang bumalik doon sa Egypt, ay inialis na nga sila sa paghihirap, inialis na nga sila sa pagiging alipin. Abay, nagre-reklamo pa kay Moses, na Moses, kaya mo ba kami inalis doon sa Egypt ay para kami dito mamatay at kami para dito magutom. So, magaling pa doon sa Egypt kami kumakain ng karne. Yun ang sabi po ng mga taga-Israel. Pero hindi nila naisip ano ba yung buhay nila doon sa Egypt. Sila'y alipin. At dahil sa pagkain, gusto nilang bumalik doon sa Egypt. Minsan ganun ang Kristyano Minsan dahil sa pagkain, nawawala sa paglilingkod. Dahil sa pagkain, nawawala kapag araw ng linggo. Diba? Dahil sa pagkain, nawawala sa practice sa choir. So ganun minsan ang Kristyano. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, si Moses ay talagang naging maamo sa mga taga-Israel. So yun po. So, in Moses, with ability, there is faith, there is faithfulness, and then, balikan po natin ang Hebrews 11, verse 27. Ano sabi po dito sa verse 27? Wala akong pinaparinggan So, Hebrews 11, verse 27. Ano po sabi ng Bible? Sabi po ng verse 27, by faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. So, in Moses' ability, there is fearlessness. Na talagang walang takot, na talagang kawalang takot. So, hindi po siya natakot doon sa puot ng pero. Minsan sa mga Kristiyano, natatakot sa tao. Diba? Dahil sila natakot sa tao, ay mas sinusunod nila ang tao. Hindi ko sinasabing talaga manlaban. Let's say for example, sa trabaho, ito po yung kadalasan nangyayari. Uutusan na magtrabaho ng linggo. At kapag hindi nagtrabaho ng linggo ay kakaltasan ang sweldo. So papasok sila ng linggo sa trabaho. So hindi sila aaten ng pagsamba. So yun po yung sinasabi ko na nangyayari sa mga Kristiyano dahil gusto rin kumita ng pera, diba? At natakot sa kanyang supervisor ay babaliwalain na yung pagsamba. Pero dito po makikita natin si Moses ay hindi po siya natakot doon sa puot ng hari o sa puot ng pero. At mas pinili talaga ang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nga sina Pedro, ano sabi ni na Pedro sa Acts chapter 5 verse 29? We ought to obey God rather than men. So, meron pa na mga Kristiyano na bibigyan ng kondisyon. Bibigyan ko kayo ng bonus sa Pasko kung kayo ay magsasayaw. Diba? Meron mga ganun So, yun po. Dahil sa pera, ay talagang para bagang nawala ang paninindigan sa katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, in Moses' ability, there is fearlessness, na talagang hindi po siya natakot. Kaya sa ating pong buhay, sa ating pong paglilingkod, marami mga Kristiyano pa rin ngayon natatakot. Natatakot mag-post ng kung ano yung mga godly activities. Pero ang kanilang ipinopost ay mga worldly activities. Makikita natin ang Kristiyano ba to? Diba? Para bang nahiya sila mag-post ng mga patungkol sa Diyos, patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa mga activities sa gawain ng Diyos. Nahiya sila. Pero tuwan-tuwa sila kapag ang pinopost nila ay mga worldly activities.
So mga kapatid, huwag po natin ikatakot na tayo po mag-post ng mga kung ano yung patungkol sa Diyos. So si Brother Willie doon po sa Lemery, nagbablog siya. Pero ano yung binablog niya? Salita ng Diyos, pag-aakay ng kaluluwa. So hindi niya itinahihiya si Kristo. So wag po natin ikahiya ang ating Panginoong Sus. Ano sabi po ng Mark chapter 8, verse 38? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Mark chapter 8, verse 38. Mark chapter 8, verse 38. Ang iba nahihiya, natatakot na mayroon dalang Bible. Ang iba ay nahihiya at natatakot mag-pray kapag kakain. So, hindi po natin dapat ikahiya ang Panginoon. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in these adulterous and sinful generations, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. So, ako po'y natutuwa doon sa mga bagong Kristyano na talagang nagkakaroon na ng lakas ng loob na ibahagi ang kaligtasan. Purihin ang Panginoon sa inyong pong buhay. Na talagang meron silang desire na mag-share ng salvation. Kaya kung gusto mong ikaw ilayuan talaga ng tao, ang bitbitin mo Bible, walang lalapit sa iyo. Diba? Kung gusto mong ikaw ilayuan ng tao, lagi mo ipakita ang Bible mo. Wala talagang didikit sa iyo. So, kasi ang tao, aywan ko nga ba sa mga tao, ayaw nila ng salita ng Diyos. Pero kapag may bagyo, kapag may problema, natawag sa Diyos. Diba? Ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw mabahaginan ng salita ng Diyos, ayaw lumapit sa Diyos, ayaw sumamba sa Diyos, ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos. Pero kapag may problema, natawag sa Diyos. Grabe ang tao ngayon. So, and then the last, mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin ang Hebrews chapter 11, 23, 24, 27 hanggang 29. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 27. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. 29. By faith, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians, saying to do, were drowned. So last po mga kapatid, mga minamahal, Moses believed. So titingnan po natin ngayon yung pananampalataya ni Moses. Una, ang pananampalataya po ni Moses, genuine. Totoo. Tunay. Kaya talagang siya po ay sumunod sa mga utos ng Diyos. At kung bakit yung natitira sa kanya pong buhay, kasi 40-40 po yun eh. First 40 years, talagang lumaki sa Egypt. Then, second 40 years, siya po ay nagtago sa Midian. So, doon po siya nanirahan. Nakasama niya mga Midianites at ang napangasawa niya ay Midianites. Tama ba, Kuya Luis? So, yun po yun. Diba? So, I think ang napangasawa niya si Sipora. Tama? So, yun po, na nagtago po siya doon sa Midian. And then, the last 40 years na kanya pong buhay ay ipinagamit niya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sana sa ating din pong buhay, yung natitira sa ating pong buhay, huwag nating sayangin. Ipagamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya masasabi po natin dito na ang kanya pong pananampalataya ay genuine. Mahirap mag-lead ng 2 million people. Ganun po karami yung pinangunahan ni Moses. Matitigas pa ang ulo, nagmumurmur pa, nagre-reklamo. So yun po. And then makikita po natin, sabi nga po ng verse 29, by faith they passed through the Red Sea as by dry land.
And then, not fearing the wrath of the king. So makikita po natin ang pananampalataya po ni Moses ay talagang malaki. Matibay ang kanya pong pananampalataya. Kaya mga kapatid, sana ang ating pong pananampalataya ay lumalaki. Ang pananampalataya, ang puso ang lumalaki, hindi ulo. Diba? So yun po ang dapat lumalaki sa atin. Yung ating puso, yung ating pananampalataya, hindi ulo. Kasi minsan, may mga Kristyano, nakatingin kasi ako yan, Brother Jason. Kaya nabanggit ko yun eh. Okay? Pero hindi ko sinabi ikaw ha. So, ako ay nagpapasalamat na dyan si Brother Jason. Talagang malaki ang puso at malaki ang katawan. Di ba? Pero yung ulo talagang hindi po. Bilog lang ang ulo. Okay? So mga kapatid, yun po ang problema minsan sa mga maraming Kristyano ngayon. Nalaki ang ulo. Akala mo naman ay talagang, hindi naman tayo magpapagalingan eh, at hindi tayo dapat sumikat. So hindi tayo ang dapat maitaas. Sabi nga sa John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. So si Kristo ang dapat itinataas, at tayo ay dapat mababa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat lumalaki, tumitibay ang ating pananampalataya, lumalaki ang ating puso para sa gawain yan. Meron tayong kapatiran, alam ko na eh. Kaya hindi siya nagbigay ng cash para sa ating anniversary. Alam ko na kung anong ibibigay niya. Kaya nung anniversary, kinausap niya ako, sabi niya, Pastor Jazz, hindi ko madala yung aking regalo. Nandun pa eh. So, ang ibibigay po niya sa atin, purihin ng Panginoon, 4 wheels. Gulong lang ha. Pero tunay po yan, 4 wheels. 4 wheels po talaga. Kasi, kinakabahan ako eh. Sabi ko, ba? Wala ah. Hindi nagpaparamdam. Pero alam ko na yun ang kanyang bibigay. So, yun po yung puso niya. Lumalaki ang kanyang puso. Kaya, abangan nyo. Maaaring by next week, or kundi man, ay mga first week of August. Baka nandyan na yan. Kaya purihin po Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tuloy lang po. Kaya ako pinagpapasalamat talaga sa Panginoon na nakikita ko at pinakita na sa akin, malaki pa ang kanyang gagawin dito sa kanyang gawain. So, yun po. So, Moses believed not only genuine, not only great, but also grounded. So, ang kanya pong pananampalataya talaga yung matibay, matatag. So, yun po. Kaya, ang ating pong pananampalataya, tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa Colossians chapter 1, verse 23, kung hindi ako nagkakamali. Colossians chapter 1, verse 23. Sabi po ng Bible sa verse 23 and 24, napakaganda po nito. If he continue in the faith, grounded. So kung kayo ay magpapatuloy sa pananampalataya na matibay and settled, matatag, and be not move away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I Paul am made a minister. And then verse 24, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. So mga kapatid, mga minamahal, suriin po natin ang ating pananampalataya at ipag-pray po natin sa Panginoon, increase our faith. So, ang pananampalataya po ni Moses ay talagang matibay, matatag, grounded. Kaya tayo din po dapat tumitibay tayo. Sa pagtagal natin bilang Kristiyano, sa pagtagal natin bilang mananampalataya, sa pagtagal natin sa pagbabasa ng Bible, pakikinig na salita ng Diyos, ay dapat makita sa atin na talagang tumitibay ang ating pananampalataya. At tingnan niyo po, kaya sabi ko, ito yung napakaganda. Ano sabi ng verse 24? Who now rejoice in my suffering. Si Pablo ay nagagalak pa sa kanyang mga pagtitiis.
Kaya kung meron man tayong mga pinagtitiisan, sana ang ating mukha ay hindi yung mukha na hindi maipinta. Diba? Dapat yung mukha natin ay talagang maaliwalas. Kristyano tayo eh. Sa mukha pa lang, tinan nyo, ako po talagang ang ibang tao, yung mga unbeliever, nakikilala niya yung isang tao na Christian. Bakit? Kasi mukha pa lang, kita niya sa mukha maaliwalas. Kaya dapat pagtingin sa atin ng tao, ang mukha natin maliwalas, hindi yung ang mukha natin hindi may pinta. May mga yung busangol, di ba? Nahaba, nguso, di ba? Kaya kahit may problema, meron tayong mga pinagtitiisan. Sabi nga dito ni Pablo, who now rejoice in my suffering. So si Pablo, marami siyang pinagtitiisan pero nandun pa rin nagagalak siya. Amen? Kaya dapat tayo ay smiling face. Yan. Ilabas ang pangmais. Yun po yun. Di ba? Meron pa lang pangmais diyan, baka naman wala na. Kaya hindi makangiti. Di ba? So yun po. Okay? So grounded. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal. So yun po ang buhay po ni Moses. Na talagang siya po ay 40 years in Egypt. And then 40 years in Midian. So makikita po natin yan sa Exodus chapter 2 verse 15. Tinan niyo po yung pong Bible. Tapos na po tayo. Exodus chapter 2 verse 15. So alam kong kayo po'y gutom na. Meron po diyang sopas at meron po diyang taba, pinaksil. Verse 15. Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by a well. So doon po siya nalagi sa Midian for 40 years. And then Deuteronomy 34:5-7. Deuteronomy 34:5-7. So Deuteronomy 34:5-7. At si Moses po ay namatay at the age of 120 years. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord, and he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth-peor, but no man knoweth of his sepulchre unto this day. And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, so hindi po nanlabo ang kanyang mata, nor his natural force abated, hindi po siya nanghina. So, ganun po. So, mga kapatid, makikita po natin, Moses was dedicated his life, the remaining 40 years of his life in serving the Lord. 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of man, but to the will of God. Kaya kung ako man po ay kukunin na ng Panginoon, masaya na po ako sapagkat nagamit na ang buhay ko sa paglilingkod. Pero ang Panginoon na nakakaalam, so kung ako'y bibigyan pa ng buhay, ibig sabihin, marami pa akong gagawin. So ang Panginoon na nakakaalam. Pero kapag kinuha na, ibig sabihin, nagawa ko na ang mga pinagagawa ng Panginoon. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa gabing ito, sa inyong pong banal na salita na aming po napag-aralan. Nawa ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Maging habang sa amin na kami po ay magpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Maaaring meron po mga kahirapan, meron po mga pagsubok, pero salamat sapagkat hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, at binibigyan mo po kami ng lakas, binibigyan mo po kami ng knowledge at wisdom upang kami po'y patuloy na magamit sa paglilingkod sa inyo po kalwalatian. Salamat sa buhay ng bawat isa, digin mo po ang kanilang panalangin, at dalangin ko po ng kanilang mga mahal sa buhay, makasama rin po sa pagsamba, at sila din po ay maligtas. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.